Jean Fajardo. General, magandang umaga po sa inyo. Welcome po, Double Weng sa Double B Radyo na TV pa. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga po, Sir Weng, Ma'am Weng, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Ma'am, pakipaliwanag ka muna sa amin bago sa ibang issue. Yung naging policy direction o policy statement ni PNP Chief Nicholas Torre III na paramihan ang mahuhuling drug suspect. Tapos yung dami na mahuhuli, magiging basihan na po ng promosyon ng mga pulis. Kasi yun ay po yung nagdulot ng pangamba at pumalma kahit po ang Commission on Human Rights. Yes, Ma'am Weng. Linawin po natin, Ma'am, itong sinabi po ng ating Chief PNP na paramihan po ng huli. Unang-una, Ma'am, ay hindi lang po ito limitado, Ma'am, sa drugs po. Ito po ay sa pangkalahatan na anti-criminality efforts po natin. Dahil ang sinasabi nga po niya, ano ba ang pangunahing trabaho ng pulis? Yun nga yung magpatupad ng batas, siguraduhin na ligtas at payapa yung ating pamayanan. At the only way na we could ensure na magiging ligtas ang ating mga mamamayan ay kung manghuhuli tayo ng mga kriminal sa daan. At yung paramihan ng huli ay kung may mga kriminal, kapag marami tayong nahuling kriminal, ay masisigurado natin na magiging ligtas nga tayo. At the only way we could do that ay kailangan manghuli. At yun po yung isa sa pangunahing trabaho po ng pulis na manghuli po ng mga kriminal. At doon naman po, Ma'am, sa ito pa ay magiging basihan sa promotion kasi 4 po, Ma'am, yung basihan po sa promotion. Yan yung ating haba ng yung serbisyo, sa iyong present rank, education, eligibility and training. Subalit ang sabi niya, baka po pwede nating bigyan ng premium yung mga nakakahuli dahil napakahirap, Ma'am, ang sabi nga ng ating CPNP, isa sa napakahirap na trabaho ng pulis ay yung manghuli. At nababalitaan natin na yung mga pulis, kapag may lumalapit sa kanila, ay parang seemingly ay ibinabato sa barangay or sinasabi na hindi yan po pwedeng kasuhan. So ayaw ng ating CPNP yan. Ayaw niya na tumatanggi dahil natatakot ang pulis natin sa pang-aresto. Kaya on that context, sinabi niya ay hindi po pwede. Dapat ay marami tayong nahuhuli dahil maraming kriminal na nagkalat sa daan. So on that context, Ma'am, yun po yung sinabi ng ating CPNP. Paano po ang halimbawa nasa kalye? Paano natin madedetermine o matutukoy ang isang kriminal para maaresto siya? Kasi ang feeling ng iba, baka pati yung bagaan siya ay maging cause para maaresto ito, tapos makasuhan ng ibang kaso para lang mapalabas na merong talagang lehitimo na huli ang isang pulis. Pangalawa, Ma'am, baka daw dumami yung fall guy. Unang-una, Ma'am, ay malinaw yung sinabi ng ating CPNP na dapat ang mahuhulihin natin ay may basihan. Hindi tayo huli ng mga inosenteng tao na makita lang natin sa daan ay huhulihin. Dahil malinaw ang sabi nga niya, hindi po pwedeng kapag ang isang pulis humuli dahil sa maling paraan na sa una pa lamang at yun ay nakasuhan na, ay makakasuhan kaagad yun, ay madidismiss kaagad sa kaso yan. So hindi po pwedeng ang isang pulis para lang makakomply ay kukuha lang siya ng mga inosenteng pulis, ay inosenteng tao para lang makakomply. Hindi po, Ma'am, malinaw po yun na yung ating panghuli po ay dapat may legal na basihan at hindi po pwedeng for the sake na makakita lang siya ay huhuli po siya. Hindi po pwede po yun.